Yung mga DDS hindi mo alam kung minsan iniisip o ina-analyze yung mga balita, bigla na lang po nagsasaya, "Oh, nakabasa, request granted. Okay na, ayos na, masaya na." Biglang naggagaganon yung mga DDS ano, "Oh, ayos na, pare. Oh, magandang balita." Ano balita? Yung request nung kampo ni dating Pangulong Duterte o ni PRRD, na-grant na. Uy, ganun. Yung isa naman, ayos na, laya na. Diba? Ganun, ganun ang mga magsalita yung mga yan eh. Diba, Kian at Miss Lady Cha at Queen Lioness o at Champi Tuti? Ganyan nung mga magsalita. Pero kapag binasa mo mismo yung mismong balita, ay hindi naman pala yung interim release ang ginrant eh. Ginrant yung wag muna daw magbigay ng hatol o yung ICC. Oh. Tapos mga nagsasayaw. Basahin ko ha. Pinagbigyan ng International Criminal Court, ICC Pre-Trial Chamber ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipagpaliban. Ulitin ko ha. Pinagbigyan ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na ipagpaliban. Muna ang pagdedesisyon sa petisyon na pansamantalang palayain siya. Bakit to? Dapat kung kumpiyansa na, nandiyan na eh. No, kailangan niya agad-agad yan eh. Kasi hindi kumpiyansa mga bossing. Ano tawag dito? Pinaka-importanting bagay yung nawawala. Ano? Yung tatanggap na bansa. Wala. Di ba? Kaya wag muna. Kapag ka humatol ho ngayon, mga kababayan, ngayon humatol yan. Ano sa tingin ninyo sasabihin? Siyempre, ang sasabihin no, mga bossing, wala palang tatanggap na bansa sa inyo eh. Bakit kayo nagpasa-pasa ng interim release na ito? Rejected! Wala na. Di ba? Wala na. Better luck next time na naman sila, mga bossing. Ayon kay Deputy Prosecutor Mame Mandya, ang hirap naman basahin ito. Mame Mandyaye Nyang, nagsumite ng petisyon for interim release ang kampo ng dating Pangulong Duterte kahit alam nilang hindi kumpleto ang kanilang mga dokumento. Kasi nga ho, mga pamblap-blap lang yata yung mga ginagawa ni Koopman eh. Sabi doon, meron pong tatanggap na bansa namin na hindi pwedeng sabihin kung anong bansa yun. Yung pala, wala namang bansang tatanggap. Mga pamblap-blap lang yata yun. Nung na-realize nila, nako, seryoso ang ICC. Hahagilapin talaga kung sinong bansa yung tatanggap sa atin. Usog muna. No, wag muna ngayon. Humusga, bakit? Kulang pa eh. Dapat pagpasa niya, sabay-sabay na. No? Siguro nabuo sila mga kababayan na charot lang yung may bansang gustong tumanggap sa kanila, 'di ba, Chi? Tuloy ko. Ayon kay nasaan na tayo? Ayon kay kay Deputy Prosecutor, eto na naman, mahirap na naman basahin to. Mame Mandyaye Nyang, nagsumiti ng petisyon for interim release ang kampo ni dating Pangulong Duterte kahit alam nilang hindi kumpleto ang kanilang dokumento. Hindi raw dapat ipagpaliban ang desisyon ng korte dahil ang posibleng dagandagan ng Duterte camp ang dagdagan ang submission nito. Parang mga pang-ano lang yung mga banat ni Koopman, no, mga kababayan. Parang hindi naman talaga nakapokus na mapalaya ang dating Pangulong Duterte. Sa nakikita ko ho, kagaya ng ibang mga DDS na mga vlogger nila, napapadalawang isip na din kay Koopman. Parang nag-i-enjoy lang doon sa 150 million per month na sinusweldo. Naaabot po ng 1.8 billion. Kung sakali hong totoo yung 50 million, aabot ng 1.8 billion per year ho. Per year ha? Sabihin nun, 1.8 na lang, 1.8 billion. Multiply mo sa 10 taon na sinasabi ni Attorney Cristina Conti na itatagal po nung kaso ni dating Pangulong Duterte. Aba,
O ilan? 18 billion ho, mga kababayan. 18 billion. Simpleng komputasyon lang ho yun, ha. Tapos si BP Sara, meron pang ibang binabayaran ng mga ibang lawyer po. Daming pera, ano? Oh, sabi daw po, siguro sabi ni Pulong, mga boss, okay lang yan. No? Alang problema dyan. Ilan, magkano total in 10 years? 10 billion po. Kailang yan! Sige, go! No, ipagtanggol mo ang aking tatay. Isa pa ho, mga kababayan, sa naiisip ko, kung bakit parang okay lang din ho kaila BP Sara ito, mga bossing. Alam niyo po, tingin ko kailangan ho nila ito lalo na sa darating na eleksyon sa 2028. Kaya po talagang okay lang na nandoon sila, okay lang na kahit yung mga estilo ni Koopman pampabagal at tipo bang hindi para talaga mapalaya agad-agad ang dating Pangulong Duterte. Kasi nga ho, ayan o, sa Semenay, may nakita ako, may napanood ako, kinukumpara na po si dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino. Naku po, hindi papayag ang mga kakamping diyan, hindi papayag ang mga yellow diyan. 'Di ba? Sabi pa ni Cathy Binag, eto parehas Marcos ito, no? Kaya lang yung mga biktima daw po ibang ano naman daw po, magkaibang apelyido lang. Duterte tapos yung isa Aquino. Naku po. Papayag kayo nun mga kakamping? Kinumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino. Grabe Oh, yan ho kasi malamang mga kababayan ang gagawin nilang naratibo para po doon sa 2028 election. Nako, kailangan maging presidente ako. Bakit? Ako ang magiging susi para makauwi na ang dating Pangulong Duterte. Bring him home. Nako. Mukhang malabo ho, mga bossing. Ano? Mukhang matatalino na po talaga ang mamamayang Pilipino ngayon eh. Hindi na yung, naaawa tayo, iboto natin. Nakakaawa naman. Etong si Tandang Duterte, iboto natin si Sara. Mukhang wala na pong ganun. No? Mas nananaig po, mga kababayan, yung iniisip ng mamamayang Pilipino, matagal-tagal na itong hinahagilap, hinahabol, nung mga nagsasabing sila ay nabiktima ng EJK. Yun po ang mas mananaig sa kanila. Diba? Sabi ni Tom Peranco, saan naman galing ang pera nila na pambayad at papaano sila nagkaroon ng ganong pambayad? Akala ko, sabi nila, simoleng tao lang sila. Simpleng tao. Sabi ni Boss Pulong siguro, okay na, magkano? 18 billion po in 10 years. Ayos, boss! Go! Hindi si Pulong kasi kuya, di ba? O baka siyempre siya yung magdedesisyon dyan. Tama ba ako, mga kababayan, mga kapatid, mga boss chief amo, sir? Si Pulong ang magdedesisyon dyan kasi kuya eh. Sabi ni kuya, magkano? 18 billion po. Billion, 18 billion. Go! Go! May go signal agad si Pulong. Kasi nga kuya, no, wag niyo nang sundan kung bakit go agad si Pulong. Ngayon ho, mga kababayan, dumito muna tayo. Kanino ba to? Alisin na natin yon, no? Dumito muna ho tayo, mga boss chief amo, sir. Sa impeachment pa din ho. Eto kay Chis Escudero naman. Yung tipo